Kain po tayo. So, habang ako ay kakain dito mga manay, gusto ko rin sa inyong i-share tong recipe nito. Kasi ito ay sapin-sapin pero with a twist. So, naglagay ako dito ng brown beans. Ang sarap, grabe. Nag-level up yung sapin-sapin. So, pasensya na kayo sa ingay ng aking paligid dahil nasa labas ako nito. Dito ako nagluto. Pero, must try talaga. Kaya naman, sundan niyo yung recipe. So, hello mga manay. Ito yung mga kailangan nating sangkap para sa ating gagawing kakanin na pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. So, this time pang merienda to kasi meron tayong mga manggagawa dito. So, kailangan natin ng pang merienda idea. So, meron tayo ditong coconut milk. Ayan. Ito yung pangalawang piga ng niyog. Pwede rin kayo gumamit ng mga naka-tetra pack or naka-incan. Then, next, meron tayo ditong glutinous rice flour o malagkit na bigas. Nabibili to online, meron din sa mga supermarket, meron din po sa palengke. Then, kailangan din natin ng rice flour. Ito naman ay giniling na bigas. So, ganun din, nabibili online, sa mga grocery, at meron din sa tindahan, palengke, magtanong-tanong lang kayo. Meron tayong asin, then para maiba naman, para siyang hawig sa sapin-sapin, pero may twist to dahil maglalagay tayo ng, ito yung tawag dito yung munggo na brown. Ayan. Beans. Brown beans. So, eto mga manay, mayroon nang nabibili nito na nasa bote. Kasi pang, nakikita nyo to, ito yung hinahalo sa halo-halo. So, para hindi na kayo magluto, pwedeng bumili na lang kayo ng luto na para mas mabilis ang buhay, ang trabaho nating mga nanay. Pero kung gusto niyo naman, pwede naman kayong magluto, bumili kayo ng ganito na brown beans. Sa mga grocery, meron yan. Papalambutin nyo nga lang din, mamatamisin, matrabaho nga lang, pag ganon. So, konti lang naman yung mga sangkap na kailangan natin dito. Kailangan muna natin is malaking lagayan. Kasi dito tayo magmimix ng mga sangkap natin. So, pag-halu-haluin natin dito yung mga sangkap. Bali dito, unahin natin muna ilagay yung mga dry ingredients. Gaya nitong rice flour. Then, glutinous rice, o yung malagkit na bigas, giniling na bigas. Pwede rin naman kayong maggiling kung meron kayo dyang blender, pinuhin nyo ng maigi. At maglalagay din nga pala tayo ng asukal, hindi pwedeng mawala yun kasi kailangan natin ng pampatamis. Bali dito sa asukal na gagamitin ko is gagamit ako ng wash sugar. Pwede rin naman ang puting asukal, wag lang yung dark brown sugar. So, ang sukat nito is nasa mga 1.5 cups or pwede kayong magdagdag. Yung mga kompletong sangkap, lumalabas naman sa ating screen dyan sa baba para makuha nyo ng tama. Then, konting asin, pambalance. Or, pwede nyo i-check sa ating description box para makuha ninyo yung kompletong sangkap na ating nilagay. Mix natin. Then, kapag na-mix na, ay ilalagay na natin tong ating coconut milk. Again, pwede kayong gumamit ng nasa incan. Pero yung mga nagtatanong yung paggawa ng latik, na-try ko na siya ng incan yung ginamit ko. Hindi ko na-achieve yung magandang, tawag dito, yung latik. Durog-durog siya. Hindi katulad kapag pure na coconut milk yung gamit, yung fresh talaga na gata ng niyog. So, kapag na-mix na natin to, hahatiin natin to sa tatlo. So, sapin-sapin nga yung style nito mga manay eh. Pero with a twist para mas masarap. May nakita na ako nito dumaan sa FYP ko. Parang ang sarap tignan. Eh, syempre, hindi tayo makakabili. Malayo ang area natin. Kaya, paganahin natin ang ating mga kamay at tayo ang magluto para ma-achieve natin yung gusto nating timpla. So, yan. Kapag makinis na, hahatiin ko to sa tatlong parte. Ayan, tapos na ako maghati. So, pare-pares yung sukat niyan mga manay. Gamit na lang kayo ng sukatan. Kayo na yung bahala dyan. So, itong part na to, itong isa, hindi natin to lalagyan ng kulay. So, maglalagay lang tayo dito mamaya ng vanilla. So, dito is maglalagay tayo ng ube. Tansya lang. 1 tablespoon. Dito naman ay vanilla. Konting patak lang. Tapos dito, dahil wala akong liquid na food color, is maglalagay ako ng powder. Konti lang, ayan. Para
nag-yellowish siya ng kulay. Ganyan. So, mix natin. Halu-haluin lang natin lahat para magpantay yung kulay. At kailangan magpainit na kayo ng inyong steamer sa kalan kasi rekta natin itong isasalang kagad kapag naisali natin sa ating hulmahan. Then, mix natin itong isa. Okay? Basta tayong maghalo-halo dito. So, kuha na tayo ng ating hulmahan. Kali dito is gagamit po ako ng size 12 na round pan. At papahiran ko po ito ng langis ng niyog. Konti lang. Para hindi kumapit yung ating kakanin. Pagtapos papahiran ng langis, gagawin natin, isilalagay na natin tong ating white mixture sa ibabaw. Siya yung pinaka ibabaw natin kapag nilipat na or nag-unmold na tayo. Sana nga lang matanggal natin ng maayos kasi minsan dumidikit. May ganon. May ganong eksena na dumidikit yung mixture. So, ang ginagawa namin minsan, pwede kayo maglagay ng plastic para rekta na. Then, ilalagay natin yung ating munggo. Yan. Brown beans. Pwede rin kayo maglagay dito ng buko mga manay or makapuno. So, ito kasi parang may texture siya ng kakaiba. So, ikalat ninyo para maganda yan kapag naluto. Ganyan. Lagay natin lahat. Ngayon, pwede na natin tong isalang sa ating kumukulong steamer. Ayan, naisalang na natin. So, i-steam natin to ng mga 12 minutes bago tayo magpapatong ng ibang kulay. Ito naman sa isang kalan, habang nakasalang yung ini-steam natin, is magluluto tayo or gagawa tayo ng ating latik. Ito yung unang piga ng niyog or coconut cream. Bali, ito ilang beses ko nang tinuro sa inyo, madali lang. Kailangan katamtaman lang ang apoy hanggang sa makuha natin or ma-achieve natin yung tamang kulay o luto ng latik na kailangan natin. So, ayan muna natin yan na kumulo hanggang sa may kita natin yan na magbubuo-buo. Then, dahan-dahan natin yan maya-maya hahaluin. At dito, pagkalipas nga lamang po ng ilang minuto, hahalu-haluin natin to ng bahagya para naman hindi masunog yung pinaka-ilalim ng ating latik. So, ayan, kapag ganito na mga manay, yung parang kumukulo na yung ating latik o yung ating gata, huwag nyo po talaga itong iiwanan ha, kasi may tendency na masunog po yan, lalo na yung mga gilid-gilid at yung parting gitna. Kaya ang paghalo din po, dapat dahan-dahan lang para hindi naman madurog yung latik natin. Then, sa apoy, hinaan nyo na rin po para hindi mabigla yung pagkakaluto niyan. So, after 12 minutes, check na natin at tayo ay magpapatong na ng pangalawang layer. Dito yung pangalawang kulay na nilagay ko ay yung ube. Pero nasa inyo naman kung anong kulay yung gusto nyong ilagay, kayo yung masusunod mga manay. Then ganun din, hahayaan natin yan ng 12 minutes. Dito balik na tayo sa aking niluluto. So kapag iniiwan ko to, meron akong kapalitan kasi iniiwasan ko na masunog to mga manay. At kung makikita nyo yun, naglalangis na siya. Yung latik natin unti-unti na rin nabubuo. So, kailangan talaga hindi na siya titigilan sa paghalo. Ganyan. Tapos, yung apoy niya, kailangan hindi malakas. So, continuous lang din ang paghalo. Hanggang sa ma-achieve natin yung tamang pagka golden brown ng ating latik. At dito nga mga manay, pagkalipas ng ilang minuto, madali lang po itong lutuin, kaya huwag niyo po talagang iiwanan. Kapag ganito na yung kulay niya, pwede niyo nang patayin yung apoy, kasi maluluto pa po yung latik natin sa init ng kanyang langis. Kaya mas mainam na tanggalin kagad sa kalan at tanggalin kagad dun sa pinakalangis niya para hindi na masunog. Balik naman tayo dito sa ating niluluto. Makalipas ang 12 minutes, ilalagay na natin yung last na kulay, yung kulay dilaw. Ganyan, ganun din. Ipapatong lang natin yan sa ibabaw. Tapos, magka-count lang tayo ng 12 to 15 minutes. Pero depende pa rin po sa inyong pinaglulutuan ha. Pwede nyo po yan kapain gamit ang inyong daliri kapag wala nang dumidikit sa ibabaw.
or toothpick, meaning ay luto na yon. At dito nga, pagkatapos ng 15 minutes nating pagluluto, luto na tong ating pinakalas na nilagay natin. So, sumatotal, kulang-kulang 40 minutes yung ating pagluluto dito sa ating sapin-sapin at pwede na natin tong hanguin. Kapag hahanguin mga manay, pwede kayo maglagay ng langis ng niyog sa gilid para hindi siya mahirap tanggalin at matanggal natin ng maayos dun sa ating molde. At dito, gamit nga yung ating spatula, ay ikutin lang po natin ng ganyan para po matanggal natin ng maayos. At gamit ang size 12 na bilao na may dahon ng saging, ay itaob natin yung ating pan na pinaghulmahan at dahan-dahan po natin tong tatanggalin. Minsan, meron talagang hindi pangyayari na dumidikit talaga yung pinaka-sapin-sapin natin or kakanin natin dun sa molde natin. Pero minsan natatanggal ko naman ng buo. At eto na nga mga manay. So, ayan yung nangyari. May mga part na dumikit kasi nga marami tayong nilagay na brown beans. Ganyan. Pero, okay naman kahit papano ay nabuo naman. Para sa panglas natin, ilalagay na natin yung latik na naluto natin. Ilalagay natin yan sa pang-ibabaw para magandang tignan. Tapos, ayun nga, kakaibang sapin-sapin itong matitikman yung mga manay kasi meron kayo malalasahan na munggo. Pero yung iba, hindi kumakain ng munggo. Pwede nyo i-skip yan. Pero para sa akin, nagustuhan namin lahat dito sa bahay kasi masarap talaga siya. Kakaiba yung binigay niyang sarap dun sa sapin-sapin. Syempre, slice na natin yan kasi nga pang merienda yan dito sa bahay. Dahil nga meron din tayong manggagawa dito. Kaya naman ipapatikim din natin sa kanila. At para naman sa mga nagbabalak na gustong pasukin to na pambenta, para sa akin, approve na approve to mga manay. Para naman kakaiba yung kakanin na matitikman ng inyong mga customer. Madali lang naman tong sundan, basta kompleto yung sangkap na gagamitin ninyo at yung procedure kailangan sundan para maiwasan din na magkamali kayo. Kaya naman ito na, excited na ako. Tara na mga manay, tikiman na! Kasi saktong-sakto kanina pa kami nagugutom, hinihintay talaga namin to na matapos. Kasi gusto kong matikman kung ano yung lasa niya kapag may munggo na nakahalo. Diba? Ang ganda ng pagkakaluto. So, syempre, titikman natin yan. So, para sa katanungan ng ating mga viewers, pwede nyo rin itong i-steam mga manay rekta dun sa mga 500 ml tub. Pwede nyo po yun i-steam rekta na doon para hindi nyo na po ililipat-lipat. Para dire-diretso na yung benta ninyo. Or pwede rin kayong gumamit ng mga ibang hulmahan, gaya ng lagayan ng puto. Pwedeng-pwede po para individual kapag isi-serve sa mga kumakain. Kasi pwedeng-pwede talaga siyang pangregalo, panghandaan, at pambenta. So, ayan lang po mga manay. Muli ako ang inyong madiscarding nanay. I-try nyo to ha. I-try nyo talaga kasi hindi po kayo magsisisi. Masarap po talaga siya as in. Talagang mabubusog ka na, panalo pa yung timpla. Ang dami pa naming natira dito. Kaya naman para to sa mga kasama namin. Kain po tayo!